Hello everyone，大家好，我是小四。说到 siya daw 小四，你 si 们可能不认 Xiao 识，但是 Wala 这个 daw 人你们一定认识吧？ joke time ngayon. Tsaka pupunta sila sa 今天没有 sa 段子，然后 business 出差 trip. 去济宁鱼台，咱们 follow me。 Yan, follow me daw. Yan, nakasakay na sila sa sasakyan. Punta sila sa sa isang kumpanya para makipagpirmahan ng kontrata. Sikat na itong mekaniko natin. Pogi oh. Oh. Yan na, nagbiyahe na sila. Oh. Ganda ng lugar nila. Tulog na. Oh, yan, gising na. Mahaba-haba siguro ang biyahe nila. Yan, naduduling na. Oh, nakarating na sila sa kumpanya na pinuntahan nila para makipagpirmahan ng kontrata. Ayan, sinalubong na siya. May pabulaklak pa sila oh. Ang galing Ayan na. Harapan na yung mga CEO. Yan yung may-ari siguro ng kumpanyang yan. Oh, ayan na. Usap-usap na sila para sa kontrata. Yan yung warehouse naman ng may-ari. Mga parts ng mga sasakyan. Pati sa ibang kumpanya, dala-dala niya pa rin yung kakulitan niya gawin niya. Maril yung o diba? Panglinis ng sahig yun. O diba? Dami sikat na to. Panibagong opportunity na naman yung mga sasakyan baka papaayos nila niyo. Pauwi na sila Ayan, ginabi na sila sa lakad, biyahe. Paldo na naman itong mekaniko natin Ayan wala, inantok na. Loko-loko yun Malapit na siguro silang makarating sa kanilang bahay. Ayan, talagang ginabi na. Loko-loko yun. Pero galing may panibagong opportunity na naman sa kanya. Nakipagpirmahan ng kontrata at saka speaking of kontrata guys, ngayong araw na ito mag 11 years na ako dito sa Singapore na nagsakripisyo at nakikipagsapalaran para sa pamilya. Bago siguro matapos itong taon na to or by January, pipirma na naman ako siguro ng kontrata. Wala pag sa Pilipinas lang ako, wala, hanggang sa bukid lang naman. Magkano lang naman yung sahod sa bukid, saka pag mga benta naman yung presyo ng palay, ang mura-mura naman. Kaya dito na muna lang ako mag-taste at saka pati rin yung pamilya ko magkiisa muna kami. At least mas maganda yung income ko dito sa ibang bansa kaysa naman sa Pilipinas na sa bukid ka lang. Kahit na magtrabaho ka naman sa ibang restaurant, wala rin baba lang din naman yung sahod. Hindi ko naman dinalat meron din namang mga ibang restaurant sa Pilipinas na malaki sila magpasahod, saka mas okay na rin dito para sa akin hanggang makapagtapos yung mga anak ko na mag-aral at saka hanggang makapagtrabaho sila at magkapag-ipon ng konti. Tapos ayun siguro magpupurkod na rin ako kasi tagal na rin ako dito kaya saka siguro papaayos ko muna rin din yung bahay ko, yung pinapagawa kasi marami pang kulang Tsaka gawin ko doon, ipa-complete ko muna na maayos yung bahay ko, tapos ipon ng konti, yun for good na sigurado. Tsaka para makapagpahinga na rin kasi halos simula nung 18 years old ako, nag-abroad na ako, fisherman, tapos dito, tapos Singapore, tapos Malaysia, kaya medyo matagal-tagal pa na laban sa buhay guys. Kaya tiis-tiis muna ako hanggat gusto pa ako ng mga amo namin. Saka mabait naman yung mga amo namin, hindi kaya ng mga ibang amo dyan na na sobrang sungit. Saka bibihira lang din yung mga amo talaga na mabait at maunawain. Yung mga iba nga, grabe, halos hindi sila kumakain. Sa isang araw, kain lang siguro nila isang beses, 2 beses, ganun. Tapos yung trabaho nila hanggang alas 12 ng gabi, hanggang umaga na. Tapos yung tulog lang nila,
4 to 5 hours. Ganyan yung mga ibang amo na nagpapatrabaho sa kanilang mga employee. Yun yung mga walang puso na amo. Swerte pa rin ako dahil napunta ako sa amo na mababait saka matulungin yung mga amo namin guys, lalong lalo na yung ina at ama ng mga amo namin. Grabe ang mabait nila. Kaya kung meron akong financial problem, lumalapit agad ako sa amo kong matanda. Ayun, binibigyan niya naman ako agad. Saka unti-unti kong babayaran yung mga inutang ko sa kanila. Kunwari, hihiram ako ng 1,000. Matik yan, bibigay agad yung amo namin na babae. Tapos sabihin ko lang na 2 buwan ko babayaran. Tapos yan, 500 sa sunod na buwan. Tapos sa susunod na buwan na naman, 500 ulit. Basta mabayaran ko. At saka maganda rin sa amo namin na babae, yung matanda. Hindi niya tinutubuan. Hindi niya binibigyan ng interest para kung magkano yung hiniram mo sa kanya, yun din yung ibabalik mo sa kanya. Yun yung kagandahan ng amo namin na matandang babae. Saka kaysa naman mag-loan ka pa, grabe, laki ng tubo. Kaya mas okay na yun. Kinakapalan ko na lang yung mukha ko sa amo kong babae na humiram o di kaya umutang, at least mababayaran naman. Saka matulungin din yung amo namin na babae guys. Silang mag-asawa. Although silang lahat na mag-anak, pamilya, mabait sila, matulungin. Saka ayun na nga guys, maraming salamat sa inyong panood. Peace, I'm out.